Nawagan kasi yung ilan sa kanila na magkaroon ng targeted ayuda para sa mga essential na sektor ng lipunan. Ang tingin po ni Tingog Party List Representative Jude Asidre, dapat ay maunang mabigyan ng fuel assistance sa mga magsasaka at mangingisda na pangunahin pong pagkukunan ng natin ng pagkain. Nakakatulong daw ito para mapababa ang gastos nila sa production at operation. So aside from them, isinusulong din naman ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano yung agapay sa hanap buhay at operasyon ng negosyo o Ahon Bill bilang alternative daw sa Bayanihan 3. Layo na naturang panukala na matulungan yung mga manggagawa o yung nasa workforce na miyembro ng middle class at yung mga negosyante ng micro, small and medium enterprises po or MSME. Para sila rin matulungan at makaahon din dito sa krisis na ating nararanasan dahil sa gulo sa Middle East. So, agree ba kayo doon, Mayor, na no one should be left behind? Hindi lang naman yung mga poorest of the poor ang affected dito, maski ang middle class o yung nasa workforce ay affected itong crisis na ito. I think those are good ideas, no, yung mga na-present ng ating mga kasamaang kongresista. It would really depend on yung natin, no, yung availability of funds ang pinag-uusapan diyan. Like sa amin case, yun yan, medyo smaller city kami, but we have more than 500,000 population. Yeah. Isa sa mga major needs namin is medical service, no? Health service. Kung ma-manage namin yung resources namin, makakatulong din naman kami doon sa kabawasan ng ng gastusin ng mga mamamayan by maintaining yung aming focus on expenditure for health service. Nandun kasi kami ngayon. Kung mas spread out masyado yung resource namin doon sa pagbigay ng direct financial assistance to constituents, bababa naman yung capability namin doon sa other services. Na otherwise kakailanganin din nila ng tulong doon. Kaya maganda yung mga ideas, no? But I think baka siguro as far as local governments are concerned, may mga different scenario ang bawat isang LGU. Kanya-kanya ring diskarte kung paano makakatulong sa ating mga constituents in this time of crisis. Mahirap sabihin na itong idea na to is better, yan ay hindi. It would really depend on the capability of each LGU, no? Kung pag-uusapan natin ng LGUs. Mayor, speaking of medical service, kasi may concern din yung Department of Health, I think doon sa pagtaas ng presyo ng petrolyo kasi baka maapektuhan din daw yung gamot, yung ibang mga medical equipment dahil yung iba doon imported din eh. So diyan po ba sa inyo sa Muntinlupa, may na-observe na po ba kayo na adjustment sa presyo po ng hospitalization, yung mga gamot? Hopefully wala. So far, wala pa naman. No? Kami rin kasi, yung gayong hospital namin, may mga parating kami na bagong equipment. Hindi man kami maapektuhan doon dahil that was, yung transaction na yun was prior dito sa crisis at hindi naman problema yung, at this time, hindi problema yung pagdating ng mga equipment. The medicines, nakapag-early procurement din kasi kami bago kami magsimula nitong crisis na ito. Kaya ang concern natin down the line, no, how long will this last? Minomonitor natin yung kaganapan, like yung nagbigay ng ultimatum si US President, no, na talagang hell will rain down on Iran, no? Escalation ang ibig sabihin nun eh. Yes. Mas mapapahaba ang gera. So yun lang ang natin, binabantayan at ang concern. Kaya ngayon ang parang medyo direction namin is kung kaya natin maging austere sa ating paggastos, no? Ma-save up natin para pagdating talaga nung pinakamatindi na apekto kung sakali ay medyo mahanda kami, hindi yung mangangapa.